Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pang kalagayan na tayo ay nagpapabaya na maging mapagkumbaba ay sa harapan ng kadakilaan ng tagapaglikha. Opo, sinasabi natin Allahu Akbar. Nadidinig natin Allahu Akbar. Si Allah ang dakila or God is great. Pero tunay ba tayo sa salitang ito? Bakit kapag ka oras na ng sala, hindi mo pa hinihinto ang paglalaba, pagpaplantsa, pagluluto? Nasa eskwelahan ka, nadinig mo yung smartphone mo, tumawag na ng Allahu Akbar, oras na ng sala. Bakit di ka magpaalam sa teacher mo na, Ma'am, sir, magpe-pray muna po ako ng mga 5 minutes lamang. Sa trabaho, oras na ng sala pero, subhanallah, natatakot ka pa sa boss mo, kaya tatapusin mo muna yung trabaho mo. Hindi ka natakot sa lumikha sa boss mo? Yan ang mga kalagayan na hindi natin pinapatotoo sa ating buhay na si Allah ang dakila. Kung totoo tayong nagdadakila sa tagapaglikha, dapat sa mga ganyang kalagayan, drop na lahat. Magtungo na tayo sa pagsasala. Alam nyo ba, sa time ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, merong isang kasamahan siya na isang welder. Nung madinig niya na ang pagtawag ng adhan o yung pagtawag sa oras ng sala, sa halip na ituloy niya yung trabaho niya, ibinaba niya na yung kagamitan niya. Nagtungo na siya para maghanda upang magsala. Ganyan. Hindi yung tatapusin ko to, konti na lang. Hindi. Yung segundo na yon, pinapakita mo na mayabang ka. Hindi mo dinadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na sa harapan ng utos at mga bawal, ginagawa at nilalayuan. Pero pagdating sa pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang laki ng pagkukulang. Mali yan. Dapat patunayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dinadakila natin siya, sapagkat ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa uulitin na madinig mo ang Allahu Akbar, kailangan i-drop na lahat. Magpakumbaba tayo sa nag-iisang tagapaglikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.